COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang Delta variant na nga ang itinuturing na dominant variant sa bansa. Ang inaasahang pagdating ng mga bakuna ngayong Setyembre. Gayon din ang kakulangan ng mga magbabakuna at ang pinag-uusapang granular lockdown sa halip na ECQ sa National Capital Region. Maririnig din natin ang ating frontliner of the week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay mula naman sa isang serye ng webinar ng Kapetheo, pagsamba at pagtitipon sa panahon ng pandemya. At mula naman kay FEBC Philippines President Dan Andrew Cura ang isang pagbubulay tungkol sa pagbibigay ng encouragement sa ating kapwa sa panahong ito. COVID-19 Watch. Kinumpirma ng World Health Organization o WHO ang pamamayagpag ng community transmission ng mas nakakahawang COVID-19 Delta variant sa bansa. Ayon kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abeyasing, ang Delta variant ang dominant variant ngayon sa Pilipinas sang-ayon sa mga data. Nabatid na ang nabanggit na highly transmissible variant ay 69% ng 748 positive samples na dumaan sa genome sequencing kamakailan. Bukod sa mas madaling maihawa, ang Delta variant, ayon kay Dr. Abeyasing, ay may mas maikling incubation period, kaya naman hindi maikakaila na laganap na ang community transmission nito. Una nang tinukoy ng Department of Health na may community transmission ng Delta variant sa Metro Manila at Calabarzon. Tinatayang 25 milyong mga bakuna laban sa COVID-19 ang darating sa bansa ngayong buwan ng Setyembre. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr., by batch ang pagdating ng mga bakuna. Ito ay kinabibilangan ng 12 million doses ng Sinovac, 5 million doses ng Pfizer, 3 million doses mula sa COVAX facility, 2 million doses ng Moderna, tig-1 milyong doses ng AstraZeneca, Sputnik V at donasyong bakuna na hindi pa tinukoy kung anong brand. Ayon naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, malaking bulto ng mga paparating na bakuna ay laan sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Nabatid na kalahati na ng target population sa NCR ang bakunado na, kaya tututukan naman ngayon ang ibang rehiyon na may mataas na kaso ng COVID-19. Sinabi rin ni Galvez na may negosasyon sila sa Pfizer at Moderna para maging mas mabilis ang paghahatid ng mga bakuna sa bansa. Kulang sa tao, ito ang tinukoy na dahilan ng pamahalaan kung bakit nabigo itong maabot ang target na kalahating milyong mabakunahan kada araw nitong Agosto. Ayon kay National Task Force Against COVID Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, layo ng gobyerno na mas marami pa ang makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19. Kaya naman gustoan niya ng pamahalaan na kunin bilang vaccinators ang medical students sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education. Paliwanag ni Dizon, napakabigat ng hamon, lalo na sa gitna ng surge dahil ang vaccinators ang sharing health workers at mga doktor na nag-aalaga sa mga pasyente sa mga ospital at maging sa isolation centers. Higit 13.7 million doses ng bakuna ang naiturok noong Agosto o katumbas ng 450,000 jobs kada araw. Ayon kay Secretary Dizon, kung tutuusin, mas mataas pa rin ito kumpara sa 10 million doses na na-administer noong Hulyo.
Hinihintay na lamang ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pag-aproba ng Interagency Task Force hinggil sa rekomendasyon nitong pagpapatupad ng granular lockdown sa mga lugar na may mataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Inihayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na nagkaroon ng consensus ang iba't ibang sangay ng pamahalaan na ang ipatutupad na lamang ay granular lockdown sa halip na magkasa ng malawakang lockdown kung saan ang resulta ay pagsasara ng ekonomiya, kawalan ng trabaho at kagutuman. Ayon kay Malaya, kapag inaprubahan na ito ng IATF, ang local government unit ang siyang magbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente sa unang linggo ng pagpapatupad ng granular lockdown. Sa ikalawang linggo naman anya ay doon papasok ang Department of Social Welfare and Development at ang national government sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado. Inaasahang magdedesisyon na sa nasabing usapin ang IATF sa susunod nilang pagpupulong. Ang ating frontliner of the week ay si Marvelo de Asis Ferrer, Barangay Nutrition Scholar at miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT sa Barangay Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat. Para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Ang Barangay Nutrition Scholar o BNS ay volunteer ng barangay para i-monitor ang timbang at tangkad ng mga bata, mag-conduct ng nutrition education at i-refer ang mga pamilyang may malnourished na bata sa mga service provider. Isa si Marvelo Boying Ferrer, ang ating frontliner of the week sa mga BNS na nagseserbisyo sa gitna ng pandemya sa kanilang lugar. Ibinahagi niya ang kanilang ginagawa sa Barangay Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat. Quarterly po, meron po kaming operation on timbang na ginagawa sa pagsubaybay po sa kalusugan po ng mga bata. Mabuti naman po yung situation ngayon kasi meron naman pong mga feeding program na ginagawa. Base po sa datos po ngayon, mga healthy naman po yung mga bata po dito sa amin. May mga list din kami na medyo stunted po. Subalit po, mayroon pong mga feedings po na ginagawa para po maagapan po yung mga bata. Yung mga paaralan po ng daycare center, meron pong daily na feeding program po na ginagawa. Then meron din pong mga yung galing po sa government na mga pagkain na pinapaabot po para po sa mga bata. Maliban sa pagiging BNS, miyembro rin ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT ang ating frontliner, partikular bilang contact tracer. Yung goal po talaga namin sa aming level as a frontliner po to interrupt ongoing transmission of the virus upang mapigilan yung pagkalat ng virus. So, yung ginagawa po namin, kami po yung nagko-contact trace ng mga suspect. At the same time, may daily monitoring and may daily reporting din po na ginagawa. Mahalaga ang early intervention at kooperasyon ng komunidad upang hindi na kumalat pa ang community transmission. Ikinuwento ni Boying ang mga naging karanasan nila bilang bahagi ng BHERT sa kanilang lugar. Yung nangyari po dati na nagkaroon po ng positive doon po sa staff po ng SSS, may isa po doon na security guard na doon po talaga sa entrance po ng SSS nagtatrabaho. Taga dito po yun siya sa amin. Nang nalaman namin na gano'n na mayroong staff doon na nagka-positive, pinaalam sa amin, sa kami na BHERT, at maagang-maaga po noon, pinuntahan po yung bahay niya at pinausap po na muna siyang lumabas kasi nga po isa siya sa suspect sa COVID po. So, ang nangyari po noon kasi nga po siya din po mismo nag-volunteer po na magpa-undergo po ng home quarantine kasi nga po daw masama daw yung pakiramdam niya, masakit yung pangangatawan niya. Buti lang kasi kung meron pader, kaya sila po na buong pamilya po kinausap na mag-undergo po sila ng 14 days na quarantine. Kasi nga po, dahil po sa base po sa kaso, sa kanyang pinagtatrabahuan at meron din po siyang nararamdaman. So yung trabaho po namin, may daily na monitoring po kami sa kanila, yung status nila araw-araw po. Buti naman po kasi 4 to 5 days, wala naman po silang nararamdaman hanggat natapos po yung 14 days. So, naka-challenge na po doon kasi nga po hindi kami po din pwedeng lumapit. Kailangan naka-face mask, naka-face shield, pupunan lang yung temperature nila, and then yung status nila, wala na ba silang nararamdaman, yung ganon. So, kung sakali po na naging positive sila, at least naagapan po na hindi po makaspread kasi na-cordon agad yung bahay nila, yung ganon po.
Nakaranas din po kami. Sila pa yung mas galit. Kasi nga po, yung reason po nila na paano daw po yung pangangailangan nila, paano daw po yung mga source nila, yung ganun po. Katulad din po yung nangyari noon na yung sabong po, yung sa Davao. Kasi paglabas po ng pangalan na nakasabay doon, mayroon po din na taga dito sa amin. So, ang mabuti lang po kasi yung bahay nila, medyo malayo po. 2 bahay lang po talaga sila doon. Walang ibang kapitbahay. Yung time na yun na pinuntahan namin, yung nakasama doon, wala yun siyang problema. Willing po siya na mag-undergo ng quarantine. Pero yung kapitbahay niya na isa, gusto po talagang lumabas. Kaya po, yung BPATS na po at saka yung barangay officials na po ang nakiusap po sa kanila. Kasi po, sabi naman po, kinausap naman na ang barangay naman po yung bahala ng kanilang mga pangangailangan. Naging maayos naman po pagkatapos. Sa pagharap sa stress ng kanilang trabaho, mahalaga para kay Boying na mailagak ang buhay sa kamay ng Panginoon. Para po sa akin, tiwala po talaga sa Panginoon po. Prayer po talaga. Sa pag-alis po, ay i-guide po ng ating Panginoon sa mga dapat gawin. Kasi nga po, yung kalaban po natin, hindi po basta-basta, invisible po. Kaya po, papasalamat po ako sa Panginoon. Dahil hindi lang naman po yung COVID yung problema natin. Minsan mayroong lindol, mayroong ding bagyo na dumadating, yung ganun po. So, mas buti yung napag-ubaya po natin yung buhay natin sa ating Panginoong Diyos po. Na siya po nagbibigay po sa atin ng lakas, nagbibigay po ng peace. Isa po sa mga nakikita ko po, marami po nagbalik loob at nanampalataya po sa Diyos. Ito po yung isa sa naging magandang epekto po ng pandemyang ito. Marami din po ang tumanggap at nakakilala po sa Diyos, sa ating Jesucristo po. Katulad din po dati, as a BHERT member po, mayroon po kaming time na makaikot-ikot kahit po lockdown. Then, may mga pamilya po na hindi na nila alam kung anong gawin nila. So, may introduce po si Jesus sa kanilang buhay. Ganun po, tinanggap nila. Doon nila napatunayan na mas kailangan pala nila si Kristo sa kanilang buhay. Yung ganun. Grasya po ng Panginoon. Ginamit din po ako ng Panginoon na marami pong nakakilala po sa ating Panginoong Diyos. And isa din po, maraming pamilya ang nabuo, nagkaisa. Doon po ang isa po sa mga nakikita ko na magandang naging epekto po nitong pandemyang ito po. May iniwan ring mensahe ang ating Frontliner of the Week sa mga kapwa frontline health workers. Sa kapwa ko po mga frontliner na until now, busy po dahil sa marami pong mga kinukontact trace, minomonitor. Huwag po tayong madi-discourage. Makaramdaman po tayo ng pagod. Ilapit lang po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Salita yan naman po yung nagsasabi na sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest." Sa Panginoon lang po natin mararamdaman yung totoong pahinga, yung lakas. Huwag po tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan. At hindi pala po nagmamatter po kung saan po tayo nakaposisyon o ano po ang trabaho meron tayo. Anytime, pwede pala tayo din gamitin ng Panginoon sa ibang paraan. Sa huli, may paalala si Boying sa bawat isa, lalo na ngayong tumataas na naman ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa buong komunidad po, hindi lang naman po importante yung pupuntahan, wag po pagala-gala. Then, pag umalis ng bahay, kailangan po magsuot talaga ng face mask, saka face shield din po kung pupunta po sa maraming tao. Apply po yung social distancing. And yung bida po talaga, yung kailangan po na i-apply po sa bawat labas po, sa ating bawat tahanan, yung ganun po. Huwag kaligtaan ang bida solusyon sa COVID-19. Bawal ang walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Idagdag pa ang res bakuna para sa ating proteksyon. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat din kay Sir Marvelo. Samantala, patuloy po kaming tumatanggap sa inyong pinansyal na suporta para po sa ating gawain. Kung kayo po ay interesadong tumulong sa FEBC Ministry, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph or tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong mag-donate sa pamamagitan ng GCash.
Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, pagtuunan natin ng pansin ang mahalagang usapin ng mga protocol para sa mga simbahan na nagsasagawa na ng in-person services. Hango po ito sa isang webinar ng Kapiteo, pagsamba at pagtitipon sa panahon ng pandemya. Pakinggan natin ang special report ni Mari Boyles Aragona. Patuloy na ang pagpapaalala ng pamahalaan ukol sa risk ng pagkalat ng Delta variant ng COVID-19 na mas nakakahawa kumpara sa mga una nitong variant. Bukod pa rito ay ang mga bagong ebidensya na ang COVID-19 ay hindi lamang airborne kundi aerosol din. Ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Narito ang paliwanag ni Dr. Tony Dance, profesor ng UP College of Medicine at convener ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. Noong una po, ang inakalang main way na kumakalat ang COVID-19 is through droplets, no? So malalaking pilansik po 'yan ng luha, laway, sipon na within 1 or 2 meters bumabagsak sa sahig o sa lamesa o kung saan man tayo naroroon. At pag bumagsak po siya, pwede namang pumunta sa ating mga kamay. Yun naman po yung fomite transmission. At pag naghahawak tayo ng kamay ng ibang tao o naghahawak tayo ng mga bagay na hinawakan ng ibang tao at nagkamot tayo ng mata or ilong, pwede hong pumasok sa ating katawan. Yung aerosol, hindi pa masyadong accepted ng maraming public health organization until recently. Ano po ba yung aerosol? Yung aerosol, pinong-pino po yan na mga particles. Parang usok po siya, kumakalat, at hindi bumabagsak kaagad. Nananatili siya sa air, sa hangin, for a long time. No? Itong sabi, the virus can spread in poorly ventilated or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosol remains suspended in the air or travels farther than 1 meter. Sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng virus, anong maaring gawin ng simbahan upang ligtas na makapagsamba at magtipon-tipon ngayong pinapayagan na muli ang sama-samang pagsamba? Narito ang ilang guidelines mula kay Dr. Lay Camiling Alfonso, Technical Specialist ng Philippine Society of Public Health Physicians at Secretary ng Alliance for Improving Health Outcomes. When we reopen our churches, how can we make it safe? Because we know, dahil alam natin kung paano na kumalat ang virus, kaya nating kalkulahin yung ating risk at i-reduce po natin yung ating exposure. Yan po yung sagot namin dyan, yung 4 dapat. Isa-isahin natin, ano yung 4 dapat? Letter A, air circulation or ventilation. Kailangan merong magandang ventilation. P, physical distancing 1 meter or more. A, always use face mask and face shield. And T, time of interaction less than 30 minutes. Actually po, the shorter the better. So yung A po, air ventilation. Ngayon po, dahil airborne na siya, we say this is going to be required in the scoring for 4 dapat. Kung indoor ka or outdoor, good ventilation or bad. Physical distancing. 1 meter or more, mas malayo, mas maganda. A, always wear mask and shield. Kailangan well-fitting yung mask. Hindi po pwedeng nahuhulog-hulog lang. If possible, mag-double mask. Make sure po na yung inyong mga ate, yung mga kapatid, yung mga nanay, tatay nyo, bago lumabas, okay na okay ang fit ng mask. Last po, time of interaction. 30 minutes or less. Actually, at the end of the day, hindi naman po nagbibilang si COVID. Hindi na sinasabi na, uy, Eddie, ano na ha, 20 minutes ka na, pwede na. Hindi po sasabihin ng virus yon. So kung nabahingan ka, kahit 1 minute lang, nabahingan ka sa mukha mo, yung segundo na yon, enough na yon para mahawa ka. So this is just really a guideline. No? Kumbaga approximation po, kung wari ikaw ay nandun sa isang lugar, the shorter the time of interaction, the better. Kung mas maiksi ang panahon na pwede kang ma-expose, the better. Hindi lang siya basta sa utak lang natin, parang hindi lang siya guideline or parang the way that this scoring system was designed is para kayo mismo malaman ninyo kung yung sitwasyon na inyong pupuntahan o kung saan ninyo nahanap ang inyong sarili or kung nasan kayo ngayon ay safe o hindi. Halimbawa po sa churches natin, we can already see kung yung activity or yung situation sa church ay kumbaga risky ba or relatively safe. No? There's no 0% risk. Pero ang tanong po dyan, ito ba, ligtas pa to, doktora, kung
kung magko-choir practice kami, or ligtas ba to kung mag-hold kami ng ganitong meeting dito. At the end of the day po, ang dami mong kailangan ikonsidera. Yung laki ng room, yung dami ng tao, ano yung activity. 4 dapat, 3 sapat, simple enough, enabling environments, para pong pagtatawid tayo, di ba? Hindi tayo tatawid nang hindi tayo tumitingin sa left or sa right. Diba? We always check, ito bang lugar na to, makaka-fulfill ako ng 4 dapat. Makakatulong din po siya sa atin para pumili ng mga lugar at ng mga aktibidad na maaring mas maging safe para sa lahat. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ng Panginoon upang mahalin ang ating mga kapwa, lalo na ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa gitna ng isang pandemya, walang mas mainam pang paraan para isabuhay ito sa pamamagitan ng pagtitiyak ng ating pagtitipon-tipon at araw ng pagsamba ay mananatiling ligtas para sa isa't isa. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Paano tayo makapagbibigay ng encouragement sa kapwa nating pinanghihinaan na ng loob sa dami ng mga mabibigat na pinagdaraanan ngayon? Alamin natin ang pagbubulay na iyahatid ni Dan Andrew Cura, ang Pangulo ng FEBC Philippines. Nakapanghihina ng loob ang mga panahong ito. Nagpoprotesta na ang mga healthcare workers dahil sa naaantalang mga benepisyo nila. Nagdadalamhati naman ang mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Wala pa ring trabaho at marami ang may mga maliliit na negosyo na tila hindi na makapagbubukas muli. At ang mga estudyante walang sapat na kagamitan para makasabay sa kanilang remote learning. At di na mabilang ang mga may problema sa mental health. Kailangan ng tao ngayon ang bagong sigla at tibay ng loob. Wika nga ni Apostol Pablo, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kung hindi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. Epeso, Kabanatang 4, Talatang 29. Kadalasan ay ginagamit ng Panginoon para maghatid ng kasiglahan at kalakasan ang mga taong madaling makipag-ugnayan sa iba sa positibong paraan. Mga taong hindi napapako ang atensyon sa kanilang sariling pangangailangan kung hindi sa pangangailangan ng iba. Nagbubunga ng tunay na pagbabago ang kanilang mga salita, gawa at pananaw sa buhay. Maraming ganitong uri ng tao sa Biblia at marami tayong matututunan sa kanilang mga halimbawa. Unang-una na ay si Moises. Siya ay inatasan ng Diyos na palakasin ang loob ni Josue na siyang nakatakdang pumalit sa kanya bilang pinuno ng bayang Israel. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo. Deuteronomio 3, Kabanatang 28. Si Pablo ay isa sa mga ginamit ng Panginoon para palakasin ang mga mananampalataya. Kahit nasa bilangguan, pinalakas niya ang loob ng mga simbahan sa Epeso, Pilipos at Colosas. Ang sinabi niya, "Ginawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo." Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 2. Si Pablo mismo ay bunga ng pagpapalakas at pagpapatibay ng iba. Nang una siyang naging tagasunod ni Hesukristo mula sa pagiging tagausig ng mga mananampalataya, bantulot ang mga apostol na tanggapin siya. Ngunit isa sa mga alagad, si Bernabe, ang nagpatotoo sa katotohanan ng kanyang karanasan at nakabuo siya ng tiwala sa pagitan ni Pablo at ng mga apostol. Kaya't iniharap siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paanong nagpakita at nakipag-usap kay Saulo ang Panginoon noong siya'y nasa daang papuntang Damasco. Sabi rin nito kung paanong si Saulo ay buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. Mula nooy kasakasama na nila si Saulo sa Jerusalem. Mga Gawa, Kabanatang 9, Talatang 27 hanggang 28.
Laking kalakasan sa pananampalataya ito kay Pablo. Ang tamang salita mula kay Bernabe ang siyang kumumbinsi sa mga apostol na ang dating taga-usig ay kapanalig na nila. Kaya naman, binansagan siyang Bernabe na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Kaloob din ni Bernabe ang pagbibigay. Ipinagbili niya ang kanyang lupain at ibinigay ang pinagbilhan sa mga apostol upang ipamahagi sa mga nangangailangan. Naging kalakasan ng loob ito sa mga mananampalataya. Mayroon ding angking tiwala si Bernabe sa tao. Nakikita niya ang mga katangiang nararapat palaguin. Nang minsang nagtalo sila ni Pablo ay humiwalay siya ng paglalakbay pero isinama niya ang batang si Juan Marcos. Dito ay lumakas at sumigla ang paglago ni Marcos hanggang sa siya ay muling kilalanin at tanggapin ni Apostol Pablo bilang malaking tulong sa gawain. Sa panahong ito ay higit na kailangan ng mga taong makapaghahatid ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mga nanghihina dahil sa pandemya. Lahat tayo ay nakaranas na mapalakas ang loob galing sa ibang tao. Alam nating na ipararating ito sa pamamagitan ng simpleng pananalita, sa pakikinig ng may pag-unawa, o sa pamamagitan ng kabutihang loob. Umaasa tayong laging nagbubukas ang Panginoon ng mga pagkakataon upang mapalakas at mapasigla ang ating kapwa. At sikapin nating manghikayat sa isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Hebreo, Kabanatang 10, Talatang 24. Ama naming Diyos, salamat sa pagpapalakas ng loob mo galing sa iyong banal na Espiritu. Mangyaring gamitin namin ang kalakasang ito upang magpalakas ng loob ng ibang tao. Hindi lamang sa aming pananalita, kung hindi sa aming gawa, sa aming pag-abot ng tulong at sa pakikinig ng may pag-unawa. Alam naming nakatanggap kami ng ganitong pagpapalakas ng loob, kaya't nararapat lamang na kami naman ang siyang magpalakas ng loob ng aming kapwa upang makita nila na may bagong umaga kay Kristo Jesus. Sa kanyang pangalan kami sumasamo at nananalangin. Amen. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend para sa linggong ito. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na weekend. Laging maging bukas sa mga pagkakataong maaari tayong maging encouragement sa iba, lalo na po sa panahong ito. Sa pangalan ng buong pangkat ng COVID Watch Weekend, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Ang lagi ko pong pabaon sa inyo, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.